Naipit ka sa trapik, bumilis ang tibok ng puso, taas ng presyon mo. Sa wakas, nasa opisina ka na. Yung awkward na pagbati, umiikot na pinto, unang kape, tapos balik sa kotse. Pagkalipas ng 15 minuto, nasa bahay ka na kung saan ang totoong trabaho. Umuuwi ka na bago pa magsimula ang trabaho. Nangyayari ito sa buong mundo at ikinababaliw ng ilang pinakamayayamang boss. Bakit kaya? Ibig bang sabihin nito ay nawawala na ang opisina na alam natin? Ako si Josh at sa episode ng The Infographic Show, tinatanong natin ano ang future ng work from home. May fenomeno na tinatawag na coffee badging. Karaniwang ito ay nakikita sa technical at professional na trabaho kung saan inaasahang papasok sa opisina. Sa US noong 2023, ibig sabihin nito ay mga 70 milyon, halos 44% ng buong lakas paggawa, kaya maraming tao yon. Sa madaling sabi, ang coffee badging ay isang pangmatagalang epekto ng pandaigdigang pandemya. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng muka at badge sa boss o admin na parang nasa opisina ka buong araw. Sa totoo lang, umuuwi ka rin agad at ginagawa mo pa rin ang parehong trabaho kahit nasa cubicle ka lang. Para sa madiskarteng tao, walang masama rito. Sinasabi nilang pareho pa rin ang produktibo kahit SpongeBob brief lang suot nila kumpara sa naka-shirt at pantalon. Kaya ano ang issue? Boss kontra manggagawa, labanan sa opisina. Ang totoo, marami sa pinakamalalaking negosyante sa mundo ay hindi talaga sang-ayon dito. Batay sa estadistika, halos walang nagtatrabaho sa desk na yon ang gustong maipit sa opisina ng 5 araw sa isang linggo. Sa isang survey noong 2024 ng remote job website na FlexJobs, 51% ng mga sumagot ang nagsabing gusto talaga nilang maging fully remote. Gusto nilang iwasan ang opisina ng tuluyan. 46% ng sumagot ay mas gusto ang hybrid setup, counting oras sa opisina at 2 o 3 araw nagtatrabaho mula bahay. Tinatayang 100 milyong manggagawa sa buong mundo ang kasalukuyang nagtatrabaho sa hybrid na setup. Pero magiging normal na ba ito? Ipinapakita ng mga estadistika na halos wala nang gustong manatili sa desk buong araw ngayon. Ayon sa Future Forum Pulse Survey, 7% lang ng empleyado ang gustong pumasok sa opisina buong linggo. Anong nangyari? Hindi ganito dati 10 o 20 taon nang nakalipas. Dahil ito sa pandemya, nangagbago sa isipan natin. Iba na ang pananaw natin sa pangkalahatan tungkol sa trabaho. Batay sa Gallup poll ng halos 400,000 Amerikanong empleyado mula 2019 hanggang 2025, bumaba ang bilang ng may matalik na kaibigan sa trabaho. Mula 22% noong 2019, naging 17% ito sa hybrid na manggagawa na nagdulot ng pagkakahiwalay at pagkawala ng koneksyon sa kultura ng kumpanya. Mas kaunti na ang empleyadong naniniwala sa misyon ng kumpanya, lalo na ang mga nakababatang empleyado. Tumaas din ang pagkabalisa at depresyon sa trabaho. Tumaas ito noong lockdown at nanatiling mas mataas kaysa bago ang pandemya. Hindi na rin kasing saya ang mga manggagawa tulad ng dati. Baka ang pagtatrabaho mula sa bahay ang solusyon sa problema. Pero komplikado ito. May ilan na nagsasabing kabaliktaran ang totoo na mas magiging masaya ang mga manggagawa kung mas madalas silang kasama ang kanilang mga katrabaho. Iyan ang paniniwala ng marami sa mga nakatatandang boss. Pagdating sa coffee badging, hindi sila ganoon kasaya na niloloko sila ng kanilang mga empleyado. Sa pinakamasama, maaari itong magmukhang pandaraya sa sahod. Kahit sa ang anggulo, malinaw na paglabag ito sa patakaran ng kumpanya. Hindi lang ito gawa ng ilang pasaway na empleyado. Malaki ang issue ng coffee badging. Sa isang LinkedIn poll ng halos 1,500 manggagawa labing, 9% ang nagsabing sila o ang kanilang kasamahan ay laging gumagawa nito. 31% pa ang nagsabing minsan na nila itong nagawa. Sa isa pang survey sa 2,000 Amerikano, 44% ang umaming paminsan-minsan silang gumagawa ng coffee badging ngayong 2024. Bumaba ito mula 58% nung nakaraang taon. Bakit nagbago? Hindi ito karaniwang dahilan ng pagtanggal sa trabaho, pero sawang-sawa na ang mga kumpanya at mahigpit na silang nagpapataw ng parusa. Sa isang survey noong 2025 ng resume template sa 849 na mga manager, sinabi na 47% ng kanilang mga kumpanya ay magsisimula ng magtanggal ng empleyado o kaya ay magpatupad ng disciplinary action laban sa kanila kung hindi sila susunod sa utos na bumalik sa opisina o RTO. Para sa empleyado, may seguridad kapag marami kayo at sabay lumalabag sa patakaran. Parang may revolusyon. Hindi kayang tanggalin ng kumpanya lahat, pero hindi rin lahat gumagawa nito. Maraming kumpanya ngayon ang gustong mag-resign ng kanilang empleyado. Totoo, inamin ng ilan na gamit nilang RTO para matanggal ang mahihina. Ang tinatawag nilang quiet firing ay ginagawa sa mga pasaway sa kumpanya para gawing miserable ang trabaho hanggang kusa silang magbitiw. Oo, hindi nga ito ethical, pero nakaka-stress at magastos magtanggal ng tao. Ang quiet firing ay galawang kuripot at ginagawa ng maraming negosyo.
Sa isang survey noong 2025, napakalaking 53% ng mga kumpanya ang umamin na gumagamit ng quiet firing na taktika. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang kagustuhan ng mga empleyado na magtrabaho ng remote. Akala ng mga boss matalino sila, pero sumablay ito sa ilan sa kanila. Ayon sa isang pag-aaral ng humigit kumulang 3 milyong profesional, nagdulot ang mga kamakailang RTO ng 14% pagtaas sa turnover, kung saan umaabot sa 20% ang rate ng pag-alis ng mga kababaihan. Ilan sa mga pinakamatataas na staff manager, mentor, innovator at sa pangkalahatan, mga taong may pinakamahuhusay na kakayahan ay umalis sa mas mataas na rate na 18 hanggang 19%. Bagamat natanggal ng RTO at tahimik na pagpapaalis ang ilang hindi dedikadong empleyado, tinangay rin ng malawakang pag-alis ang mga tunay na hiya sa hanay ng mga empleyado. Malaking panganib ito. Kaya bakit ba sobrang mahalaga sa mga boss na nasa opisina ka? Ang sagot, hindi naman lahat sila ay ganoon. Maaaring depende ito sa kung gaano kalalim ang mga kulubot sa paligid ng kanilang mga mata o kung nagkaroon na sila ng mga laylay sa pisngi. Ayon sa National Bureau of Economic Research, ang mga millennial at Gen Z na boss na walang laylay sa pisngi ay mas malamang napayagan ang kanilang mga empleyado na magtrabaho ng remote kumpara sa kanilang mga pagod na boomer o kahit Gen X na kapwa-boss. Sa isang survey noong 2025 ng 8,000 manggagawa sa US, edad 20-64, naging malinaw ang larawan. Mas karaniwan ang work from home sa mga mas bagong kumpanyang pinapatakbo ng mas batang mga boss kaysa sa mas matatandang kumpanya. Dahil magiging millennial at Gen Z ang mga boss, ibig bang lahat tayo ay magre-remote work pagkalipas ng isang dekada? Pwedeng oo o hindi dahil nagbabago ang tao habang tumatanda. Maaring maging katulad sila ni Ginoong Jeffrey Preston Bezos, 62 anyos, isang boomer. Isa siya sa pinakamalalaking employer sa mundo at mahigpit magbantay sa mga empleyado. Kung hindi sinusubaybayan ng Amazon ang pagiging produktibo ng mga empleyado sa fulfillment centers, naglalagay sila ng paraan sa pamamahala ng performance. Noong 2024, nagpakawala ang Amazon ng mga patakaran sa pagsubaybay na magsasabi sa mga manager kung paano gumagalaw ang kanilang mga corporate staff sa mga pisikal na lokasyon. May kanya-kanyang attendance record na yon ang mga empleyado gamit ang badge report sa HR dashboard. Para sa Amazon Work From Home fans, ibig sabihin nito ay goodbye na sa coffee badging. Kamakailan tinanggal ng kumpanya ang 14,000 corporate staff dahil sa iba't ibang dahilan, pero mga 350,000 pa ang natitira. Pinabalik silang lahat dahil sa bagong RTO policy na yon, karamihan ay 5 araw kada linggo na sa opisina o mapapaalis. Hinutusan ang mga manager na tanggalin ang mga hindi sumusunod. Sa Amazon, sumunod ka o umalis. 30,000 empleyado ang pumirma sa petisyon laban sa utos, pero posibleng paraan lang ito para tanggalin ang mga itinuturing na tamad. Ipinaliwanag ni Andy Jassy, presidente at CEO ng Amazon, na ang pagpabalik ng mga tao sa opisina ay para sa produktibidad at kultura na magkaugnay. Hindi magkakaroon ng kultura kung hindi magkakasama ang mga bahagi nito. Sabi ng Amazon, mas sigla, koneksyon at pagtutulungan ang mga empleyado sa opisina. Tama ba siya? Hindi ito sinang-ayunan ng isang empleyado ng Amazon. Sumulat sila sa internal message board na sukatan lang ang mahalaga. Kung maganda ang kita, bakit pa mahalaga ang lokasyon ng trabaho? Ang mga kumpanya ay inuunang kita kaysa koneksyon. Pero kailangan ba talaga magkasama ang dalawa? Para sa mga empleyado, hindi. Hindi rin ito pinaniniwalaan ni na Jeff at Jassy. Ganito rin ang nangyari sa Samsung. Pagkatapos nilang magpatupad ng 5 araw na RTO policy noong 2025, iniulat nila sa media na puno ng mga niting at masayang tao ang mga pasilyo ng kanilang opisina. Lahat ay nag-enjoy, kaya iniulat ng kumpanya na nagpakilala sila ng compliance tool para sa mga manager na kayang i-monitor ang lahat ng empleyado. Tinitiyak nito na tinutupad ng mga empleyado ang kanilang mga obligasyon at hindi ginagawa ang coffee badging. Napag-usapan ng media ang tahimik na pagre-rebelde sa mga malalaking kumpanya. Ang RTO ay tinanggap na parang panis na gatas gaya ng nangyari sa Google. Karamihan sa 120 hanggang 140,000 corporate staff na nakabase sa US ay hindi natuwa ng utusang bumalik sa opisina. 58% ng empleyadong yon ay edad 20 hanggang 30 ang grupong karaniwang laban sa RTO. Hindi namin gusto na parang mga batang nasa eskwela na sobrang kinokontrol, ayon sa isang empleyado na sinabihang tapos na ang kanyang work from home setup. Sabi ng Google, ang total sa RTO ay hindi sumusuporta sa halaga at estratehiya ng kumpanya. Sumunod ka o umalis. Ganito rin sa buong corporate world. Ayon sa pag-aaral, 73% ng business leader naniniwalang mas mabuti sa kumpanya ang empleyadong nasa opisina kaysa sa mga empleyadong full-time na nagtatrabaho mula sa bahay. May ilan na flexible at 3 araw lang sa opisina ang hiningi, pero sabi ng iba, sobra pa rin yon. Sabi ng pag-aaral, 8 sa 10 kumpanya ang nawalan ng talento dahil sa RTO policies pero hindi pa rin umatras.
Tulad ni Paramount CEO Dave Ellison, naniniwala silang hindi mo mapapatakbo ang kumpanya kung walang opisina. Mas gusto mo bang magtrabaho mula sa bahay o magkunwaring abala sa opisina? Pahinga muna at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Hindi malalaman ng boss mo. Sa parehong pag-aaral, 41% ng manggagawang binigyan ng RTO order ay maghahanap na ng ibang trabaho, habang 14% ay paalis na talaga. Paalam Google, adyos Amazon. Wala na silang pakialam. Parang puwersang hindi mapigilan na bumangga sa bagay na di matitinag. Bakit? Nalasahan na ng tao ang remote work at ayaw nang bumalik sa 5 araw sa opisina. May mga batang empleyado, remote work na agad ang naging simula nila. Walang pandemya, walang problema. Nangyari ito at nagbago ang buhay, baka habang buhay. Nagrereklamo ang empleyado na toxic ang RTO at mababa ang moral dahil hindi sila masaya sa trato sa kanila. Bumaba lalo ang moral dahil sa bagong phenomenon na tinawag na revenge RTO. Ngayon, mga empleyado ay nasa isang pasibo-agresibong pagre-rebelde. Alam mo na rin ang quiet firing. Ngayon, nag-quiet quitting na ang mga revolusyonaryong ito. Pinapahaba ang lunch break, umaalis ng maaga at ginagawa lang ang pinakakaunting trabaho. Alam nilang matatanggal din sila balang araw. Pero ano mayon? Parang maliit na alitan lang ito sa kumpanya na patuloy na lumalala at malaking bahagi rin ito ng lakas paggawa. Ayon sa Forbes, isang survey ang nagsabi na 28% ng sumagot ay inaasahang magkakaroon ng quiet quitting sa pinagtatrabahuhan nila sa 2025 na tinukoy bilang pangunahing career trend ng taon. Ayon sa eksperto, nagiging karaniwan ng revenge RTO dahil sa mahigpit na utos ng balik opisina sa corporate Amerika. Para sa mga empleyado, tila hindi iniintindi ng boss ang kanilang kapakanan. Lahat ay pagod at marami ang nadidepress. Ang tanong, naging sobrang komportable ba sila? Ayon sa isang tyorang pang-economics, kapag sapat na ang kita ng tao para mabuhay ng maayos, mas pipiliin nilang magpahinga kaysa magtrabaho ng husto. Kapag sigurado na ang kabuhayan, pwedeng bumaba ang motibasyon. Isa ito sa mga argumento laban sa Gen Z na masyadong entitled daw sila. Sa survey ng 625 hiring manager sa US, 45% ang nagsabing Gen Z ang pinakamahirap pakisamahan sa mga henerasyon. Nagkaroon ng kontrobersya ang artikulo ni Susie Welch sa Wall Street Journal nang sabihin niya mahirap pakisamahan at halos hindi matanggap sa trabaho ang Gen Z. Malawak ang batiko sa Gen Z, hindi lang sa US. Itinuturing silang entitled, tamad, spoiled, hindi mapagkakatiwalaan, sumpungin, sensitibo, ilusyonado at makasarili. Patuloy ang mga insulto mula sa corporate world. Sabi ng mga kritiko, ayaw ng Gen Z magtrabaho sa opisina dahil sa mga ugaling ito, kahit hindi sila sumasang-ayon. Maraming kumpanya ngayon ang nasa corporate catch-22. Ayaw ng empleyado pumasok sa opisina, pero sabi ng mga manager, bumababa ang produktibidad at kolaborasyon kapag wala sila. Walang gustong magparaya at tila walang solusyon. O meron na ba? Produktibidad, kaligayahan at gasto sa trabaho. Kung di naman nababawasan kita, halatang mababaw ang nagpapatupad ng RTO. Tanungin ng freelancer kung mas marami siyang nagagawa sa opisina na may sahod o kapag binabayaran kada tapos ng trabaho. Kadalasan, iisa ang sagot. Ayon sa pag-aaral, noong 2020, mas produktibo ang mga binabayaran kada trabaho kaysa sa may nakatakdang sahod. Pareho lang ang prinsipyo kahit dito opisina. Ano ang sinasabi ng mas mataas na output tungkol sa produktibidad? Mas marami talagang kayang gawin ng mga tao kapag may insentibo sila. Sa malalaking kumpanya at maraming trabaho, kailangan ng pagtutulungan at mahirap sukatin ang performance. Kaya hindi lahat pwedeng gawing freelance. Gusto ng manggagawa ng siguradong sahod, pero pwede pa ring magbigay ng insentibo tulad ng ibang kumpanya. 20% ng kumpanya sa survey ang nagsabing mas mataas ang sahod ng office staff kaysa hybrid staff. 76% ang nagsabing pareho lang at 4% lang ang nagsabing mas mataas ang sahod ng remote staff. Sa kabilang banda, ayon sa ibang pag-aaral, sinabi ng mga empleyado na papayag silang bawasan ang kanilang sahod ng 5 hanggang 25% basta makapagtrabaho lang sila ng remote. Balik tayo sa tanong, nagiging hindi ganong produktibo ba ang mga tao sa remote work? Kung oo at bumaba ang kita, may karapatan ang mga boss na hindi ito payagan. Komplikado ang sagot dyan. Sabi ng bagong pag-aaral, bumaba ng 10% ang produktibidad sa remote work kumpara sa opisina. Ang pananaliksik na ito ay mula sa Stanford Institute for Economic Policy Research at sinuportahan ng National Bureau of Economic Research. Siguradong nagdulot ng bangumot sa mga CEO ang mga natuklasan nito. Ipinahiwatig nito na ang mga remote worker ay 18% na mas mababa ang produktibidad kumpara sa mga nagtatrabaho sa opisina. Mahalaga ring nabanggit sa pananaliksik na mas mababa ang produktibidad na mas gustong mag-work from home kaysa sa mga mas gustong sa opisina magtrabaho. Maaring tama ang mga boomer at millennial na purista ng RTO, pero teka muna. Isa sa pinakamalaking pag-aaral tungkol sa hybrid work ay nagpakita ng kakaibang resulta.
Nang magsagawa ng pagsubok ang multinational na kumpanyang teknolohiyang Chino na Trip.com sa halos 1,600 na professional na empleyado, ang mga taong nagtatrabaho ng remote ay kasinhusay ng iba sa pangkalahatan. 395 na manager at humigit kumulang 1,200 na hindi manager ang sumali mula sa mga inhinyero hanggang sa mga empleyadong nagtatrabaho sa finance at marketing na departamento. Random silang napili ayon sa petsa ng kapanganakan. Noong 2021 at 2022, ang iba ay full-time sa opisina habang ang ilan ay 2 araw lang kada linggo nagtatrabaho mula sa bahay. Bagamat sa China, hindi sa kanluran, isinagawa ang pag-aaral, halos kapareho ang mga trabaho sa kumpanyang ito na makikita mo sa Silicon Valley. Isa sa mga nakakagulat na revelasyon ay bumaba ng 35% ang bilang ng nagre-resign na remote workers. Tumaas din ang kasiyahan sa trabaho ng hybrid na empleyado at walang naging pagkakaiba sa performance ratings at promosyon. Pareho lang ang husay ng non-hybrid at hybrid sa trabaho at naiulat pang nanatili o tumaas ang produktibidad nila. Maraming manager sa kumpanya ang nagbago ng pananaw sa epekto ng hybrid na trabaho sa produktibidad, ngunit natatangi pa rin ang bawat kumpanya. May sarili silang kultura, mga produkto at mga gawain, kaya dapat subukan ang hybrid na modelo para makita ang bisa nito. Ang mga pag-aaral na nagsasabing ang remote na trabaho ay mabuti o masama para sa mga kumpanya ay kailangang isaalang-alang ang pagkakaiba-iba. Malamang na mananatili lang ang produktibidad sa dati. Iyan ang sinabi ng Federal Reserve Bank ng San Francisco noong 2024. Matapos magsagawa ng pag-aaral sa iba't ibang kumpanya, napagpasyahan nila na para sa ilang mga kumpanya ayon sa kanila, ang remote na trabaho ay hindi nakasagabal o nakatulong sa pagtaas ng kabuuang paglago ng produktibidad. Tungkol din ito sa individual. May mga tao talagang mas mahusay magtrabaho mag-isa kaysa sa iba. Pero sa isang kumpanya, hindi patas na tratuhin ang mga tao ng magkakaiba kung pareho lang naman ang kanilang mga tungkulin. Kung gagawin ito ng kumpanya, maaari itong maharap sa mga kasong diskriminasyon. Isa pang bagay na dapat pag-isipan ay ang remote na mga empleyado ay maaaring makatulong talaga sa gastos ng kumpanya. Makakatipid ang mga kumpanya sa bayarin sa kuryente, kadamitan, tubig at pagkain. Kung may 100 o 5 empleyado ka, mabilis lalaki ang gastos. Ayon sa Global Workplace Analytics, pwedeng makatipid ang mga kumpanya sa US ng mahigit $500 bilyong o mahigit $11,000 kada empleyado bawat taon dahil sa bawas gasto sa real estate, utilities at pagbaba ng resignation dahil sa kakulangan ng flexibility. Maganda rin ito para sa kalikasan. Ayon sa Cornell Chronicle, ang pagtatrabaho mula sa bahay ng 2 hanggang 4 na araw kada linggo ay pwedeng magbaba ng carbon footprint ng empleyado ng 11% hanggang 20%. Ang hinaharap ng trabaho, hybrid, AI at pagkamalikhain. Pero kung may isang salik na lumitaw sa lahat ng pag-aaral, ito yon. Ang pagtatrabaho mula sa bahay, kahit ilang araw lang sa isang linggo o palagi, ay nagpapataas ng kasiyahan sa trabaho. Hindi mahirap maintindihan kung bakit kapag tiningnan mo ang mga pag-aaral noong dekada 2020, ang karaniwang taon ng gasto sa pagkukommute sa USA ay halos 8,500 lang. Malaki rin ang oras na nauubos dito dahil ang mga tao ay karaniwang nagko-commute ng 200 at 39 na oras kada taon. Gumagastos pa sila sa pagkain at merienda na dapat sana kasama na sa grocery sa bahay. Ayon sa Forbes, may datos na nagsasabing ang mga manggagawa sa US ay gumagastos ng average na $50 kada araw kapag pumapasok sa opisina na umaabot sa $1,000 kada buwan kung full-time ang trabaho. Pagdating naman sa gastos sa kotse at parking, 76% ng mga Amerikano ang nagmamaneho papasok sa trabaho. 9 hanggang 11% ang nagka-carpool habang halos 4% lang ang gumagamit ng pampublikong transportasyon. Sa New York, nasa 55% ito na siyang pinakamataas sa Amerika, kasunod ang Washington DC na may 37%. Marami sa New York ang nagbabayad ng $132 para sa 30 araw na MetroCard pero usapin din ito ng kapakanan. Ayon sa pag-aaral, 40% ng Amerikano mas gustong maglinis ng inidoro kaysa mag-commute. Ang matagal na stress sa pagmamaneho papasok sa trabaho tulad sa LA ay maaring magpababa ng inaasang haba ng buhay. Mahalaga ang saya at stress. Ayon sa pananaliksik ng Oxford University noong 2023, may direktang ugnayan ang masayang manggagawa sa 13% pagtaas ng produktibidad. Mga CEO, tandaan ito. Batay sa 2023 State of the Workplace Report ng Gallup, ang hindi kasiyahan sa trabaho ay nagdudulot ng $8.8 trilyong na pagkalugi sa produktibidad, katumbas ng 9% ng global GDP. Nawawala ng gana ang mga tao. Tigilan na nilang gustuing mapahanga ang kanilang mga boss.
Hindi na maganda ang kanilang trabaho at sa huli, umaalis na lang sila. Sa madaling salita, mas nagiging masaya ang mga tao kapag nagtatrabaho mula sa bahay. Mayroon pang mas maraming datos na nagpapatunay nito. Isang pandaigdigang survey na pinangunahan ng Cisco na may 28,000 full-time na empleyado ang nagsiwalat na ang kakayahang magtrabaho mula sa bahay ay nagpasaya sa 82% ng mga manggagawa. Pero magtanong tayo ng isang seryosong tanong ngayon. Talaga bang mas masaya ka kapag nagtatrabaho mula sa bahay? O sinasabi lang ng otak mo yon? Dahil may hindi magandang bahagi ang malayo ang pagtatrabaho. Sinumang madalas gawin ito ay malamang naaaminin ito. Mahuhusay na relasyon ang nabubuo sa opisina at pwedeng magtagal ang pagkakaibigan. Ayon sa ilang pag-aaral, umabot sa 81,400 oras ang ginugugol natin sa trabaho. Kung gugugulin natin ang lahat ng oras na yon ng mag-isa, maaaring mas lalo tayong maging malayo sa iba. Hindi na kailangan ng Gen Z ng mas marami pang pag-iisa. Ayon sa mga pag-aaral, mas hindi sila pala kaibigan at mas marami sa kanila ang may social anxiety kaysa sa naunang henerasyon. Mas madalang silang lumabas, mas madalang silang magparty at mas madalang silang makipagtalik. Marami sa kanila ang lumaki na lulong sa gadget na pwedeng maging lubhang mapaminsala sa kalusugan ng isip. Minsan, mas madali talagang mag-isa. Mas kaunti ang panganib at pagsisikap pero alam nating ang pagsusumikap ay nakabubuti. Ang mga taong nakikilala sa trabaho ay pwedeng magbago ng buhay. Mahalaga ring lumabas sa comfort zone. Ang paggugol ng lahat ng araw mo sa trabaho na mag-isa sa harap ng laptop ay maaaring magbigay ng pansamantalang saya pero malamang na lalo lang nitong palalalain ang iyong pakiramdam ng pagkakahiwalay at pagkabalisa. Sa positibong sikolohiya, ang magandang kultura sa trabaho ay nagbibigay sa buhay mo ng kahulugan at layunin at ng pinagsasaluang pakiramdam ng pagiging kabilang. Ang team building ay nagpapataas ng kumpiyansa. Ang paglabag sa mga utos, kahit minsan ay negatibo, ay maaaring magturo sa iyo kung paano maging matatag, kung paano makatawid sa mahihirap na pagsubok. Lahat ito ay tungkol sa personal na paglago. Kung ang isang kumpanya ay may positibong kultura sa trabaho, nakakatulong ito sa paglago na yon. Pero nagpapataas din ito ng moral. Ayon sa mga datos, mas kaunti ang sick leave ng mga empleyadong aktibo at masigasig sa trabaho. Ayon din sa datos, mas tumatagal sila sa kumpanya kung may mga kasamaan silang hinahangaan o kahit papaano ay kasundo nila. Bilang isang team, mas marami silang naiisip ng mga ideya. Mahalaga para sa iyo ang kasiyahan mo sa kanilang kultura. Mabuti rin ito para sa kita ng kumpanya, taliwas sa mga nag-quiet quit at umaalis dahil sa RTOs. Responsibilidad ng mga kumpanya na gawing positibo ang pagpunta sa opisina, kung hindi, sila ang may kasalanan. Hindi kailangan ng kumpanya ng mataas na turnover dahil magastos ang madalas na pag-alis ng empleyado. Matagal ang training ng bagong empleyado, kaya kapag mabilis silang umaalis, nagpapakita ito sa customers at clients na hindi madanda ang kalagayan ng kumpanya. Sa inaharap, malamang na makakahanap ng balanse ang mga kumpanya sa paglikha ng kaaya-ayang kultura sa opisina habang pinapayagan pa rin ang mga empleyado na magtrabaho mula sa bahay paminsan-minsan. Maaring makita ng mga CEO at manager na sobra ng 5 araw na pagpasok tulad ng ibang kumpanya. Baka lumipat ang mga empleyado sa lugar na 3 araw lang ang kailangan. Hybrid ang magiging setup sa malapit na hinaharap. Pero paano kaya ito sa loob ng 25 taon? Batay sa Global Survey of Working Arrangements, ang mga full-time na manggagawang natapos ng kolehiyo sa 22 bansa ay nagtrabaho ng average na 1.6 na araw bawat linggo mula bahay noong 2022. Bumaba yan sa 1.33 na araw noong 2023 at pagkatapos ay naging 1.27 na araw noong 2024 hanggang 2025. Pero ang mahalaga, mas mataas pa rin ito kaysa bago ang COVID. Ayon sa parehong pag-aaral, ang mga ekonomiyang gumagamit ng Ingles ay may mas maraming araw ng work from home sa karaniwan, mula 1.5 hanggang 2 araw bawat linggo. Ikinupara ito sa kalahati hanggang 1 araw sa mga bansang Asyano na pinag-aralan. Mukhang ang Europa ang pinaka-flexible. Sa Netherlands, Ireland, Finland at Germany, napakalaki ng porsyento. 69 hanggang 77% ng mga empleyado sa korporasyon ang kahit papaano ay nagtatrabaho mula sa bahay paminsan-minsan. Pinakamababa ang Cyprus, Greece, Croatia at Portugal. Ang US na may 26% ng mga manggagawa na ganap na nagtatrabaho ng remote at 52% na nagtatrabaho sa hybrid na modelo ay masasabi ring napaka-flexible sa kabuuan. Kailangang mag-adapt ang mga kumpanya sa hinaharap. Malaki rin ang posibilidad na magpatupad sila ng 4 na araw na work week. Sa Iceland, matagumpay itong nasubukan at nanatili ang produktibidad. Ilang kumpanya sa UK, Japan at iba pang bansa ang sumusubok ng mas maikling work week, ngunit magkahalo pa ang mga ulat. Sinabi ng Kickstarter na kailangan lang ng mga empleyado na isiksik ang mas maraming trabaho sa loob ng 32 oras. Ang mobility company na Bolt naman ay nagsabing tumaas pa nga ang produktibidad. Malamang magiging hybrid ang future at baka gawing 4 na araw na lang ang work week.
Ang mas malaking tanong ay, kapag mas umunlad pa ang mga AI system, magiging sobrang dali na lang ba ng trabaho na pwede na tayong umupo at hayaang ang mga robot na lang ang gumawa ng lahat ng mahihirap na bagay? Posible kayang gawing 10 o 20 oras na lang ang workweek? Ang sagot dyan ay halos siguradong hindi. Mas malamang asahan tayong gumawa ng mas marami. Likas na kompetitibo ang mga kumpanya. Laging pinipressure ng investor na pataasin ang produktibidad ng mga manggagawa. Yan ang realidad kahit walang investor. Ipinapakita na kasaysayan na bihirang magbigay ang teknolohiya na mas maraming libreng oras sa mga manggagawa. Simula ikalawang digmaang pandaigdig, ilang beses nang dumami ang produktibidad sa maunlad na ekonomiya, ngunit nanatili pa rin sa 40 oras ang karaniwang linggo ng trabaho. Sa isang pag-aaral ng MIT at Stanford, nalaman na 14% mas produktibo ang customer service workers gamit ang generative AI. Ngunit hindi ito ginamit ng kumpanya para bigyan sila ng mas mahabang pahinga. Inasahan lang nilang mas marami kang gagawin. Sa madaling salita, kung nabawasan ng AI ang trabaho mo ng kalahati, malamang hindi mo gugugulin ang natitirang hapon mo sa tabing dagat. Inaasahan lang na doblehin mo ang iyong nagagawa. Maaring mga hulugan ang revolusyon ng artificial intelligence na ang mga computer at iba pang mga device ang magiging bagong pabrika at gilingan. Kamakailan lang, yun mismo ang sinabi ng Harvard Business Review. Mas pinapahirap ng AI ang trabaho, pero malamang ang mga boss mula Gen Z, Alpha at Beta sa hinaharap ay susuporta sa mas magagandang kondisyon sa trabaho para sa empleyado. Hindi pa naman umatras ang mga karapatan ng manggagawa hanggang ngayon. Pangunahing dahilan nito ay ang aktivismo. Dati, nilabanan ng mga industriya ang pag-alis ng child labor sa mahahabang shift. Pero, nagbabago ito sa bawat henerasyon. At gaya na nakita mo, gusto ng Gen Z na mas mag-enjoy ang mga tao sa kanilang trabaho. Nakakatanggap sila ng batikos dahil sa umano'y entitlement. Pero ang aktivismo ng mga manggagawa ay naging maganda para sa sangkatauhan noon. Pagdating ng 2050, baka ibigay ng mga bagong boss ang ginhawang dati nilang gusto sa sarili nilang tauhan. Pero posible ba talagang magkaroon ng kinabukasang walang trabaho? Totoo, magiging napaka-advance ng mga makina at maraming trabaho, lalo na yung hindi kailangan ng personal na pag-aalaga o mabait na salita ang mawawala. Pero paano naman ang mga malikhaing tao? Magkakaroon pa rin ba ng mga manunulat na nagkukwento at mga animator na nabibigay buhay sa mga ito? Magkakaroon pa rin ba ng mga tagapagsalaysay na napakasarap pakinggan? Paano ang editor na magsasabi kung mali ang pacing o sobra mo nang pinapalawig ang isang punto tulad ngayon? Sa totoo lang, malaki ang posibilidad na lalo pang lalawak ang malikaing trabaho para sa mga tao, gaya ng nakita na natin sa mga plataforma tulad ng YouTube, TikTok at Substack. 20 taon na ang nakalipas, halos walang creator economy. Ngayon, karamihan ay gustong maging creator. Tinatayang nasa $250 bilyon ang halaga nito noong 2024 at may ilang pagtataya na aabot ito sa kalahating trilyon pagdating ng 2027 o 2050. Maaring halos lahat ang gagawa o tutulong sa paggawa ng content para kumita sa hinaharap. Ngayon, iniisip mong kukunin ng AI ang ilang trabahong may kinalaman dito ayon sa ilan. Pero hindi ito palaging totoo. May ilang mananaliksik na naniniwala na habang nagiging mas karaniwan ng AI-generated na content, magsasawa ang mga tao rito at mas hahanap-hanapin nila ang tunay na boses ng tao kumpara sa ngayon. Ayon sa World Economic Forum, mas magiging mahalaga sa hinaharap ang pagkamalikhain, orihinalidad at emosyonal na katalinuhan, hindi bababa. Hinahanap ng tao ang totoong boses sa mensahe, yung may damdamin. Makakatulong ang AI, pero hindi nito kayang palitan ng tao. Pwedeng mas maging mapanuri ang mga consumer. Kung laging exposed sa mga algorithm-optimized na content ang audience, matututo silang makita ang mga taktika. Nakita na natin ito sa mga reklamo sa AI slop online at sa mga streaming show na tila ginawa lang para maghatid lang ng dopamine hits. Kapag halata na para lang sa engagement metrics, maghahanap ang tao ng mas unique na bagay. Harapin natin kung iisang tunog at itsura ng lahat dahil in-optimize ng AI at lahat ay pwedeng gumamit ng ganong software, hihingi ang mga tao ng kakaiba. Hahanapin nila ang mga likhang hindi in-optimize. Tinatawag na yun ito ang authenticity premium at magiging mas mahalaga ito sa hinaharap. Diyan kayo papasok bilang mga tagalikha ng kinabukasan. Sa 2050 ang pagiging totoo mo, kahit di perpekto, ay parang ginto ang halaga kung alam mong ipakita. Hindi rin ito orihinal na prediksyon. Matagal nang sinasabi ito ng mga tao, kahit dekada o siglo na ang lumipas. Mga tao tulad ng ekonomistang si John Maynard Keynes o Karl Marx o Bertrand Russell ang nagsabi na darating ang panahon na ang mga makina ang gagawa ng lahat ng mahihirap na trabaho. Sabi nila, pwedeng mantrabaho ang tao ng 6 hanggang 15 oras kada linggo at gamitin ang natitirang oras sa pagkamalihain, pilosopiya, sining at paglilibang. Medyo optimistiko sila. Baka hindi pa lang talaga tayo umaabot doon at paparating pa lang iyon kapag kayo na ang mga tagalika sa susunod na 20 hanggang 50 taon.
Sa mundong may AI, maaring pinakamahalaga ang ating pagkatao. Posible ring magkaroon ng dystopia na sitwasyon tulad ng malawak na kawalan ng trabaho at matinding hindi pagkakapantay-pantay. Mahaba ang kwento niyan, pero simple lang. Hindi gusto ng mayayaman ang kaguluhan sa lipunan dahil masama ito sa negosyo nila. Kaya malabong mangyari na magulo ang mundo at dumami ang walang trabaho. Sana nga hindi mangyari yon. Kahit sagana na ang mundo dahil sa AI, mananatili pa rin ang kompetisyon, katayuan at hierarkiya sa lipunan. Matagal na itong bahagi ng mga lipunan ng tao. Hindi tayo pantay-pantay. Hindi naman tayo kailanman naging pantay-pantay. Patuloy tayo magsusumikap dahil iyon ang hinihingi ng ebolusyon. Kahit sa isang mundo kung saan madaling natutugunan ang mga pangunahing pangangailangan, patuloy pa rin tayong nagkakaroon ng kompetisyon para sa pagkilala, impluwensya at prestihiyo. Ngunit maaari nating mas alagaan ang mga hindi kaya magtrabaho o napag-iwanan. At kung pag-uusapan natin kung paano nagbabago ang lugar ng trabaho at kung sino ang napag-iwanan, tingnan ninyo kung bakit tinatanggal ng mga kumpanya ang mga Gen Z na manggagawa para makita kung paano nangyayari ang mga dinamikong ito ngayon o i-click na lang ang video na ito.